Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Paunang message po ninyo ngayon ay optimism. Ayan, sabi dito, after each rainstorm, there will be clear skies. Yan, kaya siguro ang iba sa inyo, no, Gemini, baka ang iba sa inyo na panghihinaan ng loob whenever you have problems, whenever you have difficulties, no, sa buhay, baka nawawalan kayo ng gana sa buhay, nawawalan kayo ng lakas ng loob, so pwedeng ganun, no? Kaya this is a very important reminder sa'yo to be optimistic, no? Always be optimistic dahil, sabi dito, kahit ano man, no, na bagyo ang dumating sa buhay ninyo, lagi at laging titila din yan, titigil din yan, at magkakaroon ka rin ng bagong umagang naghihintay na maaliwalas na maganda ang panahon. Okay? Lahat naman ng bagyo tumitila. Lahat ng rainstorm, may katapat yan na clear skies. No? Kaya wag kayong mag-alala. Okay? Whenever there is problema na dumadating sa buhay, lagi lang magdadasal, lagi lang maging optimistic, always project positive attitude kasi lahat ng yan, no, mapapawi din yan. Lahat ng yan that's going to fade away and there will be a new beginning. There will always be a very hopeful day na dadating sa buhay ninyo. Okay? So what else? We have direction, trust your inner compass and find your bearings. Okay? So, magtiwala ka no, sa inyong inner compass. This is your inner voice. This is your inner guidance. Lagi kang makikinig no, sa inyong intuition at sundin ninyo ito. Kasi, gagabayan kayo nito patungo doon sa sa kung saan kayo dapat mapunta na ikakasaya ninyo, ikakabuti ng inyong buhay at doon kayo nararapat na makarating. Okay? So we have strength, stay afloat and feel steady and calm. Ayan. So lakasan lang ninyo ang inyong loob, no? Siguro ang iba sa inyo meron pinagdadaanan challenging situation sa buhay. So don't worry, no? Don't worry. Kasi the more na mag-worry ka, the more na manghihina ka, the more na mag-a-attract ka ng negative energy, the more na mag-a-attract ka ng negative situations and experiences in your life. Kaya lagi lang positibo, mag-project lang tayo ng positivity, mag-project lang tayo lagi ng positibong attitude para mahanap natin agad ang mga solusyon sa problema natin, gumaan agad ang pakiramdam natin, and makaalis agad tayo no, sa sitwasyon na difficult na pinagdadaanan. Okay? So we have communicate, things left unsaid will never reach the shore. That's very true. 'Di ba? Papaano din ninyo masusolusyonan ang problema? Kunyari, meron kayong diskusyon, meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person, how can you solve the problem? How would you be able to talk it out, no? Kung hindi mo din sasabihin kung ano ang nasa loob mo, anong gusto mong sabihin sa kanya, 'di ba? How can you fix the problem kung tikom ang bibig ninyo, or even sa pwede rin idaan, 'di ba, sa sulat, no? Yung mga saloobin ninyo, you can also put them in writing, 'di ba? Pero kung hindi kayo willing makipag-communicate, 'di ba? Sinasara ninyo ang communication lines, so walang mangyayari, 'di ba? Papaano masosolve ang problema, no? Or even sa mga transactions, 'di ba? If you are not going to communicate clearly, honestly, and effectively, walang mangyayaring maganda, 'di ba? Kaya kailangan na mag-communicate kayo. Kailangan na ilabas ninyo kung ano nararamdaman ninyo, ano yung iniisip ninyo, 'di ba? Para mas magkaintindihan kayo ng kausap ninyo. We have abundance, napakagandang energy. Sabi dito, lucky times are ahead of you, along with good news, success, and prosperity. Okay? So, meron naghihintay sa inyo na lucky times. Maswerte kayo, no? Mababalot kayo ng swerte sa ngayon. Pero provided that
nagpo-project ka ng positivity lang, positive attitude. Kasi if you are filled with negativity in your heart, in your energy field, in your thoughts, diba? Asahan nyo na hindi ito dadating. Kasi hindi ka lalapitan ng positive energy if you are projecting negativity. Okay, yun. Kaya minsan may mga nagsasabi na ang tagal ko na naghihintay, ang tagal ko na naririnig yan, no? I've been watching, meron akong nabasang comment, na in the past, na naririnig ko na yan, no? Yung abundance na yan, yung swerte na yan, yung mga paparating na pera, nabasa ko na yan, narinig ko na yan, and even sa ibang readers, narinig ko na yan for quite some time. Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Hanggang ngayon, wala pa naman akong pera. 'Di ba? The way lang na sabihin niya yung komentong ganon, no? Nagpapakita lang yon. It shows na that person is full of negativity. 'Di ba? Parang whining siya, complaining siya in a way na magsalita siya. So, papaano lalapit sa kanya yung swerte? No, papaano sa kanya didikit, no, yung energy of abundance and prosperity and blessings, 'di ba? If ganon siya, 'di ba? Ganon siya mag-project ng sarili niya, full of negativity, 'di ba? Hindi lalapit yung positive sa negative, 'di ba? Like attracts like, 'di ba? Kung negative ang isip mo, negative din ang expect mong dadating sa iyo. Kung positibo ang pino-project mo, for sure positibo din ang maa-attract mo. 'Di ba? Kasi positivity will not attract negativity. Negativity will not attract positivity. 'Di ba? Kaya ganun 'yon. Kaya hindi siya siniswerte, hindi dumadating sa kanya yung abundance, hindi sa kanya dumadating yung good things, yung prosperity because sa pananalita pa lang niya, 'di ba? Full of negativity na. No? Kaya ganun din ito. Even if there are so many positive energies in your reading, no? If yung sarili ninyo full of negativity kayo. So do not expect that the positive energies na lumalabas sa reading na to will happen sa inyo. Kaya ito 'yon, no? Provided that you are full of positivity, provided that you are free of stress, of negative energies sa buhay ninyo. Yan. So, pwedeng dumating ito sa inyo. Lucky times, no? Good news will come your way or might come your way. Financial successes and prosperity might come your way. So, what else? Unity. Yan. So, siguro talaga meron ditong hindi pagkakaintindihan, no? Ang iba sa inyo with another person or with a group of people. Kaya maaring sa ngayon magkakaroon na kayo ng pag-uusap. Maaring yung communication lines ninyo also will be open eventually. Kaya magkakaroon ng pagbabate. Magkakaroon na dito ng pag-iintindihan kasi you would be able siguro to open up yourself na dito sa taong ito, no? Kaya magkakaroon ng pwedeng reconciliation dito, so which is good. We have angels. Sabi dito, your angels are guiding and protecting you in your spiritual journey. So, napakaganda nito kasi you are divinely guided, you are divinely protected. Kaya, huwag kayong mag-alala. You really have nothing to worry about. You really have nothing to fear kasi you are spiritually guided, no? And protected. Okay? So, what else? We have beware. Be careful who you trust at this time. Ayan, huwag kayong masyadong magtitiwala, no? Sa lahat ng tao na nasa paligid ninyo 100% because you never know kung sino dito yung mapagkakatiwalaan at hindi at this time. Okay? Kaya mag-iingat kayo. Be careful with whom you deal with and be careful of what you share with other people sa ngayon. The sun, open your heart to the enormous growth ahead. Ayan. So, buksan ninyo ang inyong puso because mayroong napipintong pag-asenso sa buhay ninyo. Maaaring meron dumating dito na mga successes, merong paparating na abundance, prosperity talaga, pag-asenso sa buhay, opportunities that will help you to thrive, yung ganon, no? Kaya, good luck sa inyo.
we have the courage to embrace change, okay? Take risk, be adventurous, kasi ngayon, no, merong mga paparating na mga bagong kaganapan sa buhay ninyo. So, huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Always remember, you are divinely guided and protected, kaya go ka lang ng go, okay? But today, I want to make sure, no? You want to make sure na makinig kayo lagi sa gabay sa inyo ng Divine Universe, okay? So that you will be led towards the right path. Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.